Okay, from sasagot tayo ng mga question and answer natin dun sa ano natin. At Lin nga pala 3387, butik pa po kayo naka-green yung signal, kami puro yellow. Opo, pag medyo weak yung signal doon sa area ninyo, ito po mag-yellow po talaga siya. Tapos pag green naman, okay yung signal. Depende po talaga kung saang sa location po natin, kung saan tayo, kung malakas ba yung dito sa lugar natin. Ayan oh, mag-yellow na naman siya. Yellow, tapos minsan green. Gaganyan yan kapag babagal yung SINR or bababa yung SINR niya. Pag mga nasa low SINR or low signal, ito yung ano. Pero yun, depende pa rin sa area. So sabi naman ni Esther Berdos, ano yung dalawang puti, Dol, power bank ba yun? Pwede yan dyan i-charge at any kind of power bank pwede maka-charge dyan. So sa likod nito, ito kasi yung ampere niya, saan ba yun? Ito, input niya is 5 volts, then 2 ampere. So kaya niya nito yung type C, yung power bank natin na meron siyang 2, yung kaya na mostly yung may mga power bank ngayon, mga ano na yun, yung mga 2.4. Teka lang, ayan. Yan, may power bank ako yung ganito. Ayan, pwede ito sa mga ganito. Hindi siya any kind of power bank kasi magdepende pa din siya kung katulad nito, meron ako ditong output na 5 volts 3A, ayan. So dito naman ang output ko is ayan, mostly sa mga output ko dito sa mga USB niya is 3 ampere. So mas okay yun kasi medyo mas mataas at hindi siya meron kasi mga power bank ngayon yung mga luma dati na may mga 1A lang. So I recommend na yung medyo mataas-taas kahit 3A or 2.4A na ano, yung sa power niya dito para hindi din to masira, baka mahina yung battery. Wait lang. Katulad nito medyo sira na rin to. Pero kaya niyang paanda rin yan. So meron ditong nakalagay, hindi ganong kita eh. Nakalagay dito is maximum output niya is 5 volts 2.1A. So pasok to dito kasi 2A itong kailangan nito eh. So pwede yung mga ganitong power bank. Yan. Kay ano naman, Diamond Heart, pwede po bang i-open line ang unit po? So far, wala pang mga tutorial din sa YouTube. Wala pang nag-open line ng ganitong unit. So nakalock po lang po talaga to sa dito. Paano po Jason Escobilio, paano po mag-open line ng ibang network? Ayun, nasagot ko na po. Dito naman, daming sabi boss, direct to the point na agad kung may speed improvement ba yung nilagay mong antena. Naglagay ako ng yun, basta nandun yun sa sa iba kong mga video. Yun, and-explain ko na din to. So, hanapin nyo na lang dun. Hina signal dito sa amin sa Dasma, Cavite, red yellow lang. Okay. So yun nga, depende pa rin sa location. So si @lonlon686, boss, bala ko talaga bumili niyan, papalitan ko na sana
sana yung gamit kong Gomo na unlimited ng 1 month, kaso madami pa akong tanong about dyan sa dito wifi po, sana masagot. Okay naman talaga siyang gamitin para sa akin, tsaka handleable kasi talaga siya, tsaka depende din sa location. Sa lugar ko kasi medyo wala kaming 5G dito, 4G lang, pero umaabot pa din siya ng 40 to 30 Mbps. From ano naman, Adrian Ryan 21. Mayroon kaya pong sinagot yan. Hello po, nakabili ako na nito, may issue lang po ako pag ginagamit namin. Una connected siya, after ilang minutes. Tinanong natin. May issue lang ako na ginamit. Una connected siya, ng ilang minutes na disconnected siya, tapos balik ulit sa connected. Ayun, nasagot ko na din to sa sabi niya dito, nakabili ako ng dito home wifi, may issue lang ako pag ginamit namin. Una connected siya, after ilang minutes na di-disconnect siya, tapos balik ulit sa connected. Yun nga, yung sinabi ko na punta kayo dun sa may dito. Teka lang. Punta kayo sa dashboard niya. Lipat lang ako ng wifi. I-on nyo yung napansin ko kasi yan. Wait lang. Input lang ako ng password. 6RA. Napansin ko din kasi yan nung hindi ko binago to. Teka lang, 192.168.8.1. So, pupunta kayo dito sa dashboard ng dito nyo. Tapos, admin. E6R. Yeah, just mag-login kayo. Meron dito na optimized Wi-Fi. So dito sa pwede din gawin nyo to sa cellphone guys. Basta under siya ng Wi-Fi. Tapos dito sa 2.4G Wi-Fi optimization, eto, i-on nyo lang to. Wi-Fi optimization. Yung sa akin kasi, pangatlo ko na to, ganito. Pangatlo ko na to. Nung inon ko ito, naging stable naman yung wifi niya. Hindi na siya nag-disconnect so far. Okay. Dito tayo kay salamat sir sa mga tanong mo. Okay, welcome. Ano po bang mga question dito? Sabihin ito dito sa any update boosting from Joe Buyer Shopee. Okay, so ito na nga. Dito hoping na from Shell PAJ June, hoping na mapansin but yung dito SIM pag inquire mag-connection problem invalid, nagload ako regular, wala man lang message kung pumasok na yung load, di ko din makita yung balance. Di ko din makita, hoping na mapansin but yung dito SIM pag inquire mag-connection problem invalid, nagload ako regular, wala naman message kung pumasok na yung load, di ko din makita ang balance kasi nga nag-connection problem or invalid MMI code. Okay. Baka naubos yung pagkabili kasi natin ito, meron siyang I think meron siyang free na 20 MB or something, 20 MB or 30 MB. Para lang makakonect ka dito. Para lang makuha mo yung SMS or yung OTP niya pagka-register mo ng SIM card sa NTC gamit yung ID natin. Meron siyang free na 20 MB
para lang talaga makakonect ka dito at makukuha mo yung OTP. Tapos, pag nakuha mo yung OTP, then mag-register ka using yung Sanok. Ang una talagang ginagawa talaga dito, kasi parang ito, yung nangyari sa akin, nag-connect ako dito, hindi ko pa to ni-register. Okay, so parang as is lang. Parang pagkuha ko, connect ako agad dito sa wifi niya. Tapos nakalimutan ko, may download ako, akala ko nakakonect ako dun sa isa kong wifi. Nag-download ako ng isang malaking files. Tapos, hindi ko pa to na-register dun sa dito app. Naubos yung initial load niya. Parang initial load niya na parang 20 MB or 30 MB na naubos. So, hindi na talaga siya magko-connect kasi wala na siyang internet. So, ang solusyon dyan, ang ginawa ko, tinanggal ko yung SIM card dito sa likod. Tinanggal ko to. Tapos, nilagay ko sa phone ko. Para doon ma-receive ko yung OTP, yung SMS pag nag-register tayo sa dito app. So, ganun. So, kaya pag pag bukas nyo dito, una nyong gagawin is i-on nyo to, syempre. Tapos, kukonect kayo sa wifi nito. And then, proceed with your dito registration. Ganon. Tapos, after nyong tapos yung registration, then, magiging unlimited 4G, 5G na siya. Yung 1 month mong free. Tapos, yun, makapag-connect ka na dito. Pag in terms naman, kasi ito ay based sa experience ko, pag in case naman, after mo ma-register is wala ka pa ring net, try mong i-unplug, try mo lang tong i-restart. So, hugutin mo yung sa likod, then sasaksak ulit. Para lang ma-restart siya. Then after that, magiging okay na yan. So, next is hina signal dito sa amin sa Dasmariñas, Cavite, yellow lang. Okay. Depende nga rin talaga sa area. 10:46 gumagana ata boss kasi FWA prepaid data na yung load. Pag nag-reload ulit kaya lang limit na ng 4G to 5 GB data. Ano daw? Sabi ni CRDN, gumagana ata boss kasi FWA prepaid data yung load. Pag nag-reload ulit kaya wala ng limit na 4G. Tama. Correct. Yung mga nakabili ng, parang may in-announce sila dun sa live nila sa TikTok. Katulad din yung yung vlog, una kong in-upload dun. Pinakaunang upload ko tungkol dito, yung may mga antena pa ako. Yung may isa kong device yung pinakauna. Yung nabili ko kasi yun is before September 20. So, mga around September 14 ko yata yung nabili. Ayun. So, yun pala yung mga September 20 onwards. Yun na yung may libreng 1 month pagka-register mo. Unlimited na siya ng 4G and 5G. Yung mga nakabili naman ng September 19 below. So, yung sa akin kasi September 14, kaya yun yung time na ano pa lang yun, yung 5G pa lang ito, yung kasama niyang load ay 5G lang, hindi siya only sa 4G, ang kasama niya lang ay yung sa 50 gigabytes data. Pero kapag nag-reload ka na, ayun, magiging na siya, FWA prepaid, unlimited internet. Yun. Sabi ni Choplets, tingin ko mas okay yung naunang wifi dyan, putol-putol internet nung ganyan ko. Yung sa tropa ko okay naman, magkapit bahay lang naman kami. Ayun, so try mo sir ma'am, kung yung sinabi kong i-on nyo yung wifi optimization niya. So sa dashboard, yung dito, yung may wifi optimization, i-on nyo lang siya dito. Try nyo lang. Kasi sa akin, na ganyan din parang minsan napuputol yung wifi ko, pero nung inon ko to, nagiging okay naman. So,
Next is 5G dito signal pero 0 bar tapos nagdi-disconnect. Okay. Sana, yun lang yata, depende po sa, okay, ano pa, depende po sa lugar yan. Sa amin dito sa Bulacan po, dito sa 5G area, sobrang lakas niya, 100 Mbps naman. Ay, tama, depende talaga sa area. Same tayo, ganyan, okay, ganyan speed. Ano pa, palitan nyo po network mode nyo to 5G para magamit yung only 5G. Ito yung mga dati pa. Okay. Paano po mag-open line ng ibang network? Ito, nasagot ko na din po to. Wala pa tong open line. Ang dami mong modem. Anong magandang modem dyan? Okay. Sagot ko na yata to eh. Ano to na iba pa? Di ba talaga ito? From Boss Drum, di ba talaga natanggal yung antenna niya? Bala ko sa nakabitan ng outdoor antenna. Ayun nga. Doon sa previous vlog ko na ano talaga to, nalalagyan talaga siya ng antenna. Nalalagyan siya ng external antenna. So, yun. Check nyo lang yung ibang kong video. Nandun kung paano ako naglagay ng external antenna. Kung 4G lang pala yung lugar mo, hindi mo ma-maximize yung modem. Ay, ma-maximize na kasi only 4G, 5G na. Sabi naman ni boss, yung akin na nawawala internet access pag may binabago ako sa settings, sana ma-reply. Ayun, every time kasi na ka dito, mayroon katulad nito, Wi-Fi optimization. Pag in-off ko 'yan, tapos mag-save ako, mawawala yung Wi-Fi, magre-restart kasi to. Tingnan natin wait lang. Pag in-off kunyari, off ko yung Wi-Fi optimization. Once pag sinave ko yan, ito naman, magre-restart to. So, mapuputol ka talaga. So, kapag in-on mo naman to, pag save mo, magre-restart din to. So, yun. Kaya ka napuputol. Tapos, balik ka na lang, connect ulit. Ano pa dito? Pwede po i-register ang dito. Teka lang, lagyan ko lang ng heart para may palatandaan akong ano. Ito pa. Pwede yata yan lagyan ng outdoor antenna like parabolic antenna kasi natatanggal naman yung current antenna niya. Correct. Kung sana ako? Ito. Paano po i-register ang dito Wi-Fi? Sabi ni Gloria Pineda. Yun. I-register mo siya doon sa may dito app. Di ba, mag-download ka ng dito app tapos nakalagay yun, register. Register SIM. Okay, lahat kasi ng SIM ngayon, guys, ay kailangan talaga ay pag mga bagong SIM, syempre hindi pa to register. Hindi pa siya register kasi re-required na tayo na i-register yung SIM, di ba, gamit yung ID natin. So, pagpunta nyo doon sa may dito app, nakalagay doon yung registration, yung nakalagay doon yung may ano doon sa loob, register your SIM. Yun, click nyo lang yun tapos follow the prompts. Dali lang naman yun. Paano nyo po na-fix yung palaging nagdi-disconnect na ang ZLT T6RA? Ayun nga, i-on mo lang to, yung sa Wi-Fi optimization. Ayun, ano na ako. Ayun, nasagot ko na yan. Nilalagyan ba yan ng load na modem sa my dead spot? Nilalagyan ba yan from Pudding Gaming? Nilalagyan ba yan ng load na modem sa mga dead spot? May malakas kaya signal niyan? Paano nilalagyan ba yan ng load? Meron kasi itong once pag nabili mo yun, ano na yun? Meron kang 1 month na only 4G and 5G. So pag sa mga dead spot naman, I would recommend na i-modify mo to katulad nung ginawa ko sa mga videos. I-modify mo to para lagyan mo siya ng antenna. Palagyan mo siya external antenna. So ito po. Neon Mahalima, hello po. Meron po ba kayo tutorial paano mag-whitelist ng device? Wala pa. Pero madali na 'yon. Yung sa yung sa isa kong video din na to na ko na din to.
Naipakita ko na din to kung paano mag-whitelist yung sa device. Basta kalkalin nyo na lang yan, nandyan. Nandyan lang yan sa mga sa mga tutorials ko. Ito naman, how to reload po sa ZLTT6RA dito. Pag ka-register mo siya doon sa dito app, kunyari na 'di ba na-register mo na siya, then after 1 month ubos na. Punta lang po kayo doon sa may just for you or reload reload. So doon makikita mo yung 490 na 15 days tsaka 790 na 1 month only 4G and 5G. Ito kasing SIM na ito, yung kasama nito na offer nila, mostly nasa basket one nila to sa shop nila sa TikTok. Itong basket one nila, iba yung parang load, iba yung offer ng load nila kasi sa regular na mobile prepaid. Okay, so kung ano yung makikita nyo na offer dito, yun yung mga pwede nyong i-load dun sa may dito app niya. So, yun, dun lang kayo pwede mag-load. So, payment via GCash, ganun. Okay, mahaba na yung vlog. Putulin ko muna to, then sagutin ko na lang po yung ibang katanungan. Ay, hindi, isa pa muna tayo. Boss, ask lang po, after 3 to 4 months, kung yung starter kit na 790 and 490, kung magbabago and tataas kasi based sa dito, up 3 or 4 months promo lang nila yan. I'm not sure. Siguro, kung magmamahal man sila, pero hindi ko sure. Baka ewan ko, baka siguro promo lang, baka lang. Tingnan natin after few months kung tataas ba yan or mawawala. Malakas to ba yan, boss? Saan po nabibili yan dito, boss? Meron din akong nilalagay dito sa may link, sa may description ko. Click nyo lang yan kung saan din ako bumili yung sa dito. Pwede sa may Shopee or sa TikTok. Pwede din sa Lazada, mga ganun. Open line na po yan, sir. Hindi pa po. Gawa ka ng video network to unlock. Sige, gawa ko pag meron na, para mag-tutorial tayo. Mas okay ata ang the 101 Globe modem. Madali pa ma-open line support 5G. Kasi syempre mahal yun. Mga na naman talaga yung na yun. Boss, paano mag-block ng user? Nandun yun sa tutorial ko. Kalkalin nyo din lang dun sa may iba kong videos, nandun yan. So dito H150 model or ito? Yung isa, yung parang niya. Siguro sa akin parang ito na. Ito kasi yung latest eh. Mas gusto ko to kasi nga naka type C, handy ball. Pwede ko madala kahit saan, kaya hindi siya kumakain ng space. Yan. Boss, paano po i-register? Tanggalin po ulit yung SIM card sa modem. Hindi po ayun, nasagot ko na to kung paano mag-register. Masulit yung 101, boss, only 30 days. Okay. 100 pesos kaysa sa ibang prepaid po na sobrang baba ng speed cap. Siguro. Depende lang talaga sa area. Kung malakas yung Globe sa inyo, pwede din naman. Then, depende talaga. Depende din sa mga options nyo. So, kung may mga budget kayo, doon na kayo sa mga medyo mahal-mahal na modem. Tapos, pa-unlock nyo na lang. Tapos, yun, gamitan nyo na lang. Kasi gumagana naman tong SIM card na tong kasama. Gumagana naman to sa ibang modem eh. Ayun, so dito lang muna. Okay, so till next time ulit guys, eto naman yung gagawin ko naman to next time is magbubutas ulit tayo kasi merong nagtanong ulit kung paano ulit to i-modify. Okay guys, sana nasagot ko yung mga tanong nyo. Pag may mga tanong pa kayo, i-comment niyo lang dyan sa baba. Thank you po.